Nakahiga si Leonie Berner sa sopa, nababalot sa isang mainit na kumot na lana at nakatingin sa bintana sa maulap na langit ng Berlin. Ito ay kulay abo at mabigat na tila alam na nito ang mangyayari sa gabing iyon. Matagal nang hindi sumusunod ang kanyang katawan sa kanya. Kinakain siya ng leukemia mula sa loob, kinukuha ang kanyang lakas patak-patak, butil-butil. Maingat ang mga doktor sa ospital sa kanilang pananalita, ngunit alam niya ang totoo. Ang kanyang oras ay sinusukat sa linggo. Marahil ay 1 buwan pa, hindi nahihigit. Siya ay 37 taong gulang. Kamakailan lamang kaya pa niyang magluto ng hapunan, maglaba, maglinis ng apartment at pumasok sa trabaho. Ngayon kahit ang pagtayo mula sa sopa ay nangangailangan ng pagsisikap na nauubos ang kanyang huling reserba ng enerhiya. Bawat galaw ay nagdudulot ng sakit sa kanyang mga buto. Bawat paghinga ay mahirap para sa kanya. Ngunit nagsikap si Leonie na huwag ipakita sa kanyang mga anak kung gaano siya kahina. Ngumiti siya kapag pumasok sila sa silid, nagtanong tungkol sa eskwelahan, sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang mga takdang aralin. Gusto niyang maalala nila siyang buhay at hindi bilang isang naghihingalo. Naunawaan, Nani. Anska ang panganay, ang lahat. Siya ay 15 at ang kanyang mga mata ay masyadong maagang nagkamature. Hindi na siya nagtanong tungkol sa kung kailan gagaling si mama. Sa halip, tahimik siyang tumulong sa gawaing bahay, nagbantay sa kanyang nakababatang kapatid, ginawa ang kanyang mga takdang aralin at sinikap na huwag umiyak sa harap ng kanyang ina. Nakita ni Leonie kung paano siya nagbago, kung paano tumigas ang kanyang karakter, at kung paano siya kumuha ng responsibilidad na hindi niya dapat dalhin sa kanyang edad. Si Leonard, ang 10 taong gulang na batang may masiglang pagkatao. At bukas ng ngiti ay sinusubukan pa ring magkunwari na magiging maayos ang lahat. Dinadala niya ang mga drawing niya mula sa paaralan sa kanyang ina, nagkukwento ng nakakatawang mga istorya, niyayakap ito at ibinubulong na tiyak na gagaling ito. Hinaplos ni Leonie ang kanyang ulo at tumango, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. "Mama, gusto mo ng tsa?" tanong ni Leonard at sumilip sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. "Kaya ko itong timplahin, tinuruan ako ni Anska." "Salamat anak ko, mamaya na," mahinang sagot ni Leonie at ngumiti sa kanyang anak. "Pumunta ka at gawin mo ang iyong mga takdang aralin. Magiging gabi na kaagad." Tumango si Leonard at umalis. Narinig ni Leonie na bumubulong siya sa kusina kasama ang kanyang kapatid. Sinubukan nilang magsalita ng mahina upang hindi niya marinig, ngunit malinaw ang bawat ingay sa mga dingding ng apartment. Nakarinig siya ng mga tipak ng pangungusap. "Kailan uuwi si Papa? Hindi ko alam. Siguro magdadala siya ng gamot. Hindi ko akalain." Nakadungaw si Anska sa bintana, nakasandal sa sill. Tahimik siya, ngunit naramdaman ni Leonie ang kanyang tensyon. Palagi siyang isang seryosong bata, mapag-isip at malalim. Mga huling buwan, tila siya nagiging bato sa harap ng kanyang mga mata at lalong nagiging sarado. Alam ni Leonie kung bakit. Si Gregor, ang kanyang asawa, ay matagal nang hindi asawa. Bihira na siyang umuwi at mas madalas siyang lumayo kapag sinubukan niyang kausapin ito. Dati, nagkukunwari pa siyang nag-aalala sa kalusugan nito. Nagtatanong siya kung ano ang pakiramdam nito, nag-aalok, na tumawag ng doktor o bumili ng bitamina. Ngayon, wala na kahit iyon. Si Gregor Berner, isang lalaking may walang pakialam na mukha at walang laman na mga mata, ay naging isang multo sa kanyang sariling pamilya. Umuwi siya ng gabi na, tahimik na kumain ng hapunan, kung kumain man, at natutulog sa ibang silid. Minsan ay hindi man lang siya natutulog, sa bahay at sa umaga ay nagbato lamang siya ng maikling gabing-gabi na sa trabaho, bago siya muling nawala. Naramdaman ni Leonie na umalis na siya. Hindi pa lang niya na isasara ang pinto sa likuran niya. Alam niyang may ibang babae. Naramdaman niya ito sa kanyang pagiging malayo, sa amoy ng banyagang pabango sa kanyang mga kamiseta, at sa paraan ng pag-iwas niya sa kanyang tingin. Ngunit tahimik siya, hindi dahil sa takot sa away, kundi dahil wala na siyang lakas.
Ang lahat ng kanyang lakas ay nauubos sa paghinga, sa mahirap na pagpapatuloy ng isa pang araw. Kinagabihan, mas maagang umuwi si Gregor kaysa karaniwan. Pumasok, siya nang walang bati, inihagis ang kanyang jacket sa isang upuan sa pasilyo at dumiretso sa silid tulugan. Narinig ni Leonie na binuksan niya ang aparador, kumuha ng bag at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Kumalansing ang mga metal na sabitan ng damit, ang mga drawer ay binuksan at isinara, bawat ingay ay malakas sa katahimikan ng apartment sa gabi. Kumirot ang kanyang puso, ngunit pinilit niya ang sarili na tumayo. Humawak sa sandalan ng sopa at pagkatapos ay sa dingding, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa silid tulugan at tumayo sa pintuan. Nanginginig ang kanyang mga binti, umiikot ang kanyang ulo, ngunit nanatili siyang matatag. "Anong ginagawa mo riyan?" Nanginginig ang kanyang boses, ngunit sinubukan niyang magsalita ng mahinahon. Hindi lumingon si Gregor. Nagpatuloy siya sa pagtitiklop ng kanyang mga kamiseta, pantalon at medyas. Ang kanyang mga galaw ay biglaan at kinakabahan. "Ang dapat ko nang ginawa matagal na," bulong niya nang hindi siya tinitingnan. "Gregor, tingnan mo ako," pakiusap ni Leonie. Humarap siya. Sa kanyang mukha ay walang kasalanan o panghihinayang, kundi inis, pagod at isang uri ng ginhawa na tila sa wakas ay nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. "Aalis na ako, Leonie, sa ibang babae," sabi niya ng walang emosyon, na tila naguulat lamang ng pagbabago ng trabaho o paglipat sa ibang bahagi ng lungsod. Ang mga salita ay nanatili sa hangin. Alam ni Leonie na darating ang sandaling ito, ngunit mas masakit na marinig niya itong binigkas ng malakas kaysa sa inaakala niya. "Napakasakit! At paano ang mga bata?" Hirap niyang tanong habang nakahawak sa hamba ng pinto. Nginisihan ni Gregor. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isang grimace na imposibleng tawaging. Ngiti. Mayroong isang bagay na masama, mapanuyas. "Ibigay mo sila sa ampunan, wala akong pakialam," ibinato niya sa kanya, habang isinasara ang kanyang bag. "Wala akong balak na dalhin ang pasanin na ito. Gusto mo talaga sila, kaya bahala ka kung paano ka mabubuhay." Naramdaman ni Leonie na nanghihina ang kanyang mga binti. Kinapitan niya ang hamba ng pinto ng dalawang kamay upang hindi matumba. Lumabo ang lahat sa harap ng kanyang mga mata. Mula sa pasilyo, narinig ang mga yapak. Ilang metro lang mula sa silid tulugan, nakatayo si Anska at Leonard at narinig ang bawat salita. Napatigil sila. Tinitigan ni Anska ang kanyang ama na tila ngayon lang niya ito nakita. Namumutla ang kanyang mukha, mahigpit, na nakasara ang kanyang mga labi. Nakatayo si Leonard sa tabi niya, malalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa narinig. Bumalong ang luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya umiyak. Nakatayo lang siya at pinagmamasdan ang kanyang ama habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. "Gregor?" bulong ni Leonie habang umagos ang luha sa kanyang mga mata. "Sila ay mga anak mo, sarili mong laman at dugo." "Sila ba?" Walang damdaming sagot niya, kinuha ang bag at isinukbit, ang strap sa balikat. "Ngayon, problema mo na iyan. Kung titingnan ka, sa 1 o 2 buwan ay magagawa mo rin iyan." Napahinga ng malalim si Leonie. Hindi niya inaasahan ang gayong kalupitan. Alam niyang makasarili siya. Malinaw na iyon sa kanya. Ngunit umabot sa puntong, sasabihin niya ang ganoong bagay sa kanyang naghihingalong asawa, ang ina ng kanyang mga anak. Naglakad si Gregor patungo sa pinto. Humakbang si Anska pasulong at hinarangan ang kanyang daan. Nagkatinginan ang mag-ama. Mas malaki, mas malapad ang balikat ni Gregor, ngunit hindi umurong. Si Anska, ang kanyang kabataan ay tila marupok sa tabi ng kanyang ama, ngunit sa kanyang tingin ay may bakal. "Hindi ko iyan ipapatawad kailanman," dahan-dahan at malinaw na sinabi ng binata. Sa kanyang boses ay walang sigaw, walang histerya, kundi isang nagyayelong pagpapasiya. Hindi ito mga salita ng isang nasaktang bata. Ito ay isang panunumpa, isang hatol. Tumawa si Gregor ng malakas, matalim at hindi kaaya-aya. Ang tawa ay peke at pilit na tila ba mahalaga sa akin ang iyong pagpapatawad.
Itinulak niya ang kanyang anak sa balikat, pinilit itong umurong. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Mabuhay kayo kung paano ninyo gusto. Hindi na ako interesado doon. Mayroon na akong bagong buhay. Naglakad siya patungo sa pinto ng apartment. Binuksan ito ng malakas at lumingon sa huling pagkakataon. Paalam? Ibinato niya sa kanila ng may ngiting mapanuyas at lumabas sa hagdanan. Sumara ang pinto sa likod niya nang may lakas na nagpaliit ng mga mata ni Leonie. Ang echo ay umalingaw-ngaw sa hagdanan, tumalbog sa mga dingding, at pagkatapos ay bumaba ang katahimikan. Isang kakilakilabot, nakapipighati, nakakapagpamanhid na katahimikan. Hindi na makatayo si Leonie, nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad siyang nilapitan ni Anska at Leonard. Inalalayan siya mula sa magkabilang panig, niyakap siya at yumakap sa kanya. Ipinulupot niya ang kanyang mga bisig sa kanila, nilabas ang kanyang huling lakas at umiyak ng mahina, walang tunog upang hindi na lalo pang takutin ang mga bata. Ngunit ang mga luha ay dumaloy ng kusa, mainit, maalat at walang katapusan. "Mama, huwag kang umiyak!" bulong ni Leonard at isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito. "Please, huwag kang umiyak, magkasama tayo. Kakayanin natin ito, di ba, Anska?" Tahimik si Anska, ngunit mahigpit ang kanyang yakap, halos desperado. Naramdaman ni Leonie ang panginginig ng buo niyang katawan habang pinipigil niya ang kanyang luha. Ayaw niyang umiyak, gusto niyang maging malakas para sa kanya, para sa kanyang kapatid. "Aking mga mabubuti," bulong ni Leonie at hinaplos ang kanilang mga ulo. "Aking mga anak, aking mga mahal, mahal na mahal ko kayo, lubos na lubos." Tatlo silang nakaupo sa sahig sa pasilyo, mahigpit na magkayakap. Sa labas ng bintana, dumilim na. Sa kung saan sa ibaba, sumara ang pinto ng bahay. Si Gregor iyon na umalis sa bahay at iniwan silang mag-isa sa kanilang sakit, takot at kawalan ng katiyakan. Umalis siya patungo sa kanyang bagong buhay nang hindi lumilingon, nang hindi man lang naglalaan ng isang segundo upang yakapin ang kanyang mga anak sa huling pagkakataon, nang walang anumang salita ng aliw para sa kanyang humihinang asawa. Ang sumunod na mga linggo ay isang bangungot na hindi magising. Halos hindi na bumabangon si Leonie sa kama. Mabilis na lumalala ang sakit. Dumating ang mga doktor, umiling at nagreseta ng mas malakas na gamot sa sakit. Si Ginang Gerlach, ang kapitbahay, isang napakabait na babae na may malumanay na boses at maiinit na kamay, ay dumadaan araw-araw. Nagdala siya ng pagkain, tumulong sa paglilinis, nagpalit ng kumot, at nakipag-usap kay Leonie tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay upang ilihis ang kanyang isip mula sa pag-iisip tungkol sa kamatayan. Ang kanyang asawang si Ginoong Gerlach, isang tahimik, mapagpasensya na lalaki na may mabubuting mata, ay nagdala ng mga pinamili at nag-ayos ng mga bagay sa apartment nang walang maraming tanong. Naunawaan niya na kailangan ng mga bata ang tulong at suporta ng isang lalaki. Nakipag-usap siya kay Anska, ipinaliwanag ang mga bagay tungkol sa buhay at nagbigay ng payo. Nakinig si Anska ng maingat at may pasasalamat. Ginawa ni Anska ang lahat ng kanyang makakaya. Gumising siya ng 6:00 ng umaga, naghanda ng almusal para sa sarili at sa kanyang kapatid, ipinadala si Leonard sa paaralan at sinuri ang kanyang bag. Pagkatapos ay nagpunta rin siya sa klase. Pagkatapos ng paaralan, nagmadali siyang umuwi nang hindi nagtatagal kasama ang mga kaibigan o naglalaro sa labas. Nagmamadali siyang pumasok sa apartment, tumakbo sa kanyang ina at tiningnan kung paano ang pakiramdam nito at kung may kailangan ito. Tinulungan niya si Ginang Gerlach sa pagluluto, paglilinis at paglalaba. Sa gabi, ginagawa niya ang kanyang mga takdang aralin sa ilaw ng desk lamp habang natutulog, ang kanyang ina sa ilalim ng epekto ng gamot. Sinikap ni Leonard na maging kapakipakinabang, ngunit masyado pa siyang bata upang lubos na maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Madalas, siyang nakaupo ng oras sa tabi ng kama ng kanyang ina, hawak ang kamay nito at nagkukwento tungkol sa paaralan, sa kanyang mga kaibigan, sa klase sa esports, kung paano siya pinuri ng guro para sa isang sanaysay o na nakakuha siya ng A sa matematika.
Nakikinig si Leonie, ngumiti ng mahina at hinaplos ang kanyang kamay. Ang mga sandaling ito ang pinakamaliwanag na sandali para sa kanya. Unti-unting nanghina si Leonie. Ang kanyang balat ay naging manipis, kasing manipis ng pergamino. Halos wala na siyang kinakain, umiinom lang ng tubig sa maliliit na higop. Ang bawat paghinga ay naging isang pakikipaglaban. Mas madalas nang dumating ang mga doktor, ngunit mas kaunti na rin ang kanilang magagawa. Alam nilang iyon na ang katapusan. Isang gabi, habang nakaupo sina Anska at Leonard sa tabi ng kanyang kama at gumagawa ng takdang aralin, tinawag sila ni Leonie. Mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig. "Mga bata," bulong niya, "lumapit kayo sa akin." Inilagay nila ang kanilang mga kwaderno sa tabi, umupo sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang kanyang mga kamay, halos walang bigat. "Anska, Leonard," patuloy niya at nilikom ang kanyang huling lakas. "Pakinggan ninyo ako ng mabuti." Ang mga bata ay tumango at sinikap na huwag umiyak. Alam nilang kung bakit niya sila tinawag. "Alam kong magiging mahirap para sa inyo. Napakahirap, ngunit malakas kayo, kakayanin ninyo ito." Mahina ngunit determinado, niyang pinisil ang kanilang mga kamay. "Ipinangako ninyo sa akin, ipanangako ninyo sa akin na palagi kayong magsasama, na hindi ninyo iiwanan ang isa't isa, na aalagaan ninyo ang isa't isa." "Ipinangako namin, Mama," bulong ni Anska nang nanginginig ang boses. "Ipinangako namin," muling sabi ni Leonard habang malalaking. Luha ang umaagos sa kanyang muka. "At isa pa?" Tiningnan sila ni Leonie, pinagmasdan ang kanilang mga muka at inukit sa kanyang isip ang bawat detalye. "Huwag na huwag kayong magiging tulad ng inyong ama, kailanman. Huwag tumakas sa hirap. Huwag iwanan ang sino mang nagtitiwala sa inyo. Huwag kailanman ipagkanulo ang pag-ibig, maging tao, totoo, tapat, mabubuting tao." "Gagawin namin iyan, Mama," matatag na sabi ni Anska at pinunasan ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. "Hinding-hindi kami magiging tulad niya. Isinusumpa ko sa iyo." Mahina ang ngiti ni Leonie, halos hindi mahalata, ngunit taos puso. "Ipinagmamalaki ko kayo," bulong niya. "Sobrang ipinagmamalaki. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko." 3 araw pagkaraan, tahimik, siyang namatay sa pagtulog habang si Anska ay nakaupo sa tabi niya at malakas na nagbabasa ng libro. Dumating siya sa gitna ng isang kabanata, tumingin at nakita na hindi na umaangat ang dibdib nito. Naramdaman niya kung paano lumamig at nanghina ang kamay nito na hawak niya. Naunawaan niya, hindi siya sumigaw, hindi siya agad umiyak, umupo lang siya roon, hawak ang kamay nito at tahimik. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Paalam, Mama, matulog ka ng payapa." Dumating si Leonard pagkalipas ng 1 oras mula sa paaralan at nakita ang kanyang kapatid na nakaupo sa tabi ng kama ng kanilang ina. Nakaupo si Anska nang walang galaw at nakatitig sa isang punto. Ang ina ay nakahiga ng tahimik at payapa na tila natutulog. "Anska!" sigaw ni Leonard nang pumasok siya sa silid. Inangat ni Anska ang kanyang tingin. Agad na naunawaan ni Leonard ang lahat. Ayaw niya itong intindihin, ngunit nagawa niya. Nagmadali ang bata patungo sa kama, lumuhod at kinapitan ang kamay ng kanyang ina. "Mama, Mama, gumising ka please!" sigaw niya habang umiiyak at inalog ang kamay nito. Tumayo si Anska, niyakap ang kanyang kapatid mula sa likod at mahigpit itong pinigilan. "Umalis na siya, Leonard. Hindi na siya may sakit. Wala na siyang nararamdamang sakit. Maayos ang kalagayan niya kung nasaan siya ngayon." "Hindi! Hindi!" sigaw ni Leonard at sinubukang makawala. "Hindi niya iyon magagawa. Hindi niya kami maaaring iwanan. Hindi niya gusto," mahinang sabi ni Anska, at ngayon ay bumalong na rin ang luha sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya maaaring manatili, mas malakas ang sakit. Umiyak sila nang magkasama, mahigpit na magkayakap sa maliit na silid na mabango ng gamot at malanta na bulaklak sa bintana. Matagal silang umiyak hanggang sa pagod. Ganoon sila natagpuan ni Ginang Gerlach.
Dalawang bata na nakakapit sa isa't isa sa tabi ng kama ng kanilang namatay na ina. Ang libing ay simple, halos kaawa-awa. Si Ginang Gerlach at ang kanyang asawa ang nag-asikaso ng lahat. Ang mga papeles, ang kabaong, ang pag-oorganisa ng kahera, ang pagsuporta sa mga bata. Hindi nila hinayaan ang mga bata na pag-isipan ang mga detalye kung ano ang dapat gawin. Ginawa nila ang lahat ng tahimik at mahusay. Ilang tao lamang ang pumunta sa sementeryo, ilang kapitbahay na nakakilala kay Leonie at ilang kasamahan mula sa opisina kung saan siya nagtrabaho bilang accountant bago siya nagkasakit. Ang kanyang kapatid mula sa ibang lungsod ay dumating ng huli noong gabi bago. Iyon lang, hindi dumating si Gregor. Ilang beses lumingon si Anska sa seremonya na tila inaasahan niyang makita ang kanyang ama. Ngunit wala siya at hindi siya kailanman darating. Nang ilagay ang kabaong sa lupa, lumapit si Anska sa gilid ng libingan, kumuha ng isang dakok ng lupa, pinisil ito sa kanyang kamao at mahina ngunit matatag na sinabi, "Patawarin mo kami mama, hindi ka namin nailigtas. Ngunit tutuparin namin ang aming mga pangako, lahat ng pangako." Inihagis niya ang lupa. Sa libingan. Sinundan siya ni Leonard, kumuha rin ng lupa at bumulong habang umiiyak. "Mahal ka namin, palagi ka naming mamahalin." Pagkatapos ng libing, nang makaalis na ang lahat, dinala ng mga Gerlach ang mga bata sa kanilang bahay. Nakatira sila sa katabing apartment sa parehong palapag, isang medyo mas malaking 3 silid na apartment. Wala silang sariling mga anak at itinuring nila sina Anska at Leonard na parang sarili nilang anak, tulad ng isang regalo ng kapalaran. "Mga bata," sabi ni Ginang Gerlach habang pinaupo sila. Sa mesa sa kusina at ibinubuhos ang mainit na tsa. "Napagdesisyunan namin ng asawa ko. Sa amin kayo titira. Formal naming kukunin ang pagiging tagapag-alaga. Walang ampunan, naririnig ninyo? Wala, dito kayo mananatili sa inyong pamilyar na kapaligiran kasama namin. Tutulungan namin kayo." Nagkatinginan sina Anska at Leonard. Sumama ang ginhawa sa sakit, pinayagan silang manatili. Hindi nila nawala ang kanilang tahanan, ngunit wala na si Mama at hindi na babalik kailanman. "Salamat," nanghihinang sabi ni Anska at kinapitan. Nang 2 kamay ang tasa ng tsa. "Salamat sa lahat, hindi namin ito malilimutan kailanman." Lumapit si Ginong Gerlach at inilagay ang isang malaki at mainit na kamay sa balikat ni Anska. "Malakas kang bata, Anska, matalino at matatag, at ikaw, Leonard, ay isa ring mabuting bata. Kakayanin ninyo ito. Magagawa natin ito ng magkasama at tutulungan namin kayo hanggat kaya namin." Noong gabing iyon, nakahiga si Anska sa sopa sa silid na ibinigay sa kanila. Ang dating silid-aralan ni Ginoong Gerlach, maliit ngunit komportable, at nakatitig sa kisame. Natutulog si Leonard sa kabilang, sopa sa tabi niya, humihikbi sa kanyang pagtulog at may ibinubulong. Pinakinggan siya ni Anska at nag-isip. Inisip niya ang kanyang ama, kung paano siya umalis at iniwan silang mag-isa sa kanilang kapalaran. Kung paano siya tumawa nang isinara niya ang pinto at na hindi man lang siya dumating upang magpaalam sa babae na nagbigay sa kanya ng 2 anak at minahal siya sa kabila ng lahat. Sa dibdib ni Anska ay may lumago na matigas, malamig, hindi masusupil, hindi galit, hindi puot, kundi determinasyon. Isang bakal, hindi matitinag na determinasyon. Sumumpa siya sa kanyang sarili. Siya ay magiging isang tao na ipagmamalaki ng kanyang ina. Hinding-hindi niya iiwanan ang kanyang kapatid. Magtatrabaho siya, mag-aaral at magtatagumpay. Hinding-hindi siya magiging tulad ni Gregor Berner. Kailanman sa anumang sitwasyon kahit na kailangan niyang dumaan sa impyerno. 5 taon na ang nakalipas mula sa kakilakilabot na araw na iyon kung saan isinara ni Gregor ang pinto at iniwan ang buhay ng kanyang mga anak. 5 mahaba at mahirap na taon na nagpabago sa lahat. Si Anska ay 20 na ngayon. Siya ay naging isang mataas, malakas na binata na may seryosong tingin at tiyak na mga galaw. Matapos ang kanyang abitur, nagsimula siyang mag-aral ng medisina sa Charité. Masigasig siyang nag-aral at uhaw na sinipsip ang kaalaman.
Kasabay nito, nagtrabaho siya kung saan man siya makakahanap. Nagpupunas siya ng sahig sa ospital, nagtrabaho bilang nursing assistant, nag-overnight shifts sa emergency room. Laging kailangan ang pera. Gusto niyang tulungan. Ang mga Gerlach na nagbigay na nga ng kanilang huling para sa kanila. Magbayad ng mga aklat, bumili ng damit para sa kanyang nakababatang kapatid. Si Leonard, ang 15 na taong gulang na teenager, ay nasa ikasampung baitang. Siya ay isang huwarang mag-aaral at nangarap na mag-aral ng batas. Madalas niyang sinasabi kay Anska, ipagtatanggol ko ang mga inabandona tulad natin. Tutulungan ko ang mga tao na makakuha ng kanilang karapatan. Ipinagmamalaki ni Anska ang kanyang kapatid. Nakatira pa rin sila sa apartment ng kanilang ina habang ang mga Gerlach ay nakatira sa tabi at sinusuportahan sila sa lahat ng bagay. Nagbabahagi ang magkapatid ng lahat at tinulungan ang isa't isa sa mahirap na panahon. Minsan sa isang buwan, pumupunta sila sa sementeryo sa kanilang ina. Nagdadala sila ng bulaklak, inaalagaan ang libingan, at nakatayo ng tahimik, inaalala ang boses nito, ang mga kamay nito, at ang ngiti nito. At sa bawat pagkakataon, tahimik, na inuulit ni Anska ang kanyang panunumpa. Mama, hindi ka namin bibiguin. Magiging tao kami na ipagmamalaki mo. Hindi, madali ang buhay, ngunit nakaya nila. Si Ginang Gerlach ay halos naging ina nila. Si Ginoong Gerlach ay naging ama nila. Hindi sila humingi ng kapalit. Mahal lang nila ang mga bata na parang sarili nilang anak. Naunawaan ni Anska kung gaano kalaking kapalaran ang magkaroon ng ganoong klaseng tao sa kanilang tabi. Alam niyang maraming bata na nawalan ng magulang ang hindi gaanong pinalad. At sa isang bahagi ng lungsod, nakatira si Gregor Berner. Iba ang takbo ng kanyang buhay. Ang unang taon pagkatapos niyang umalis sa pamilya ay parang paraiso para sa kanya. Lumipat siya kay Victoria, isang bata, kaakit-akit na babae na 20 taong gulang na nagtatrabaho bilang resepsyonista sa isang pribadong klinika. Siya ay mahilig sa buhay, masayahin, at hindi nagtatanong ng mga hindi komportableng tanong. Naramdaman ni Gregor ang kalayaan. Wala nang may sakit na asawa, wala nang umiiyak na mga anak, wala nang responsibilidad. Tanging siya, si Victoria, mga restauran, mga kasiyahan, at walang alalahanin. Ginagasta niya ang pera ng sagana, mga regalo para kay Victoria, mamahaling damit para sa sarili niya, alkohol sa gabi. Naniniwala siyang sa wakas ay naging matagumpay ang kanyang buhay. Nakalimutan niya si Leonie, ang kanyang kamatayan at ang kanyang mga anak. O mas mabuti pa, sinubukan niyang kalimutan sila at pinigilan ang mga iniisip kapag bigla silang lumitaw. Mahimbing na natulog si Gregor at pumasok sa trabaho ng 10:00 na ng umaga kung kailan wala na si Victoria. Hindi siya nagmamadali. Matatag ang kanyang trabaho, dumarating ang sweldo sa oras. Hindi humingi ng overtime ang mga superiors. Nag-almusal siya. Sa isang kalapit na kapehan, nagbabasa ng balita sa kanyang telepono at umiinom ng kape. Pagkatapos ay pumunta siya sa opisina, umupo sa kanyang mga oras at ginawa lamang ang pinakakinakailangan. Sa gabi, nakikipagkita siya kay Victoria at lumalabas sila. Mga restauran, sinehan, clubs, bars, ang lahat ng ito ay naging kanilang nakasanayang libangan. Masaya si Victoria. Maluwag siyang nagbibigay ng pera para sa kanya. Binilhan niya ito ng pabango, alahas, damit at bag. Tumawa ito, hinalikan siya at sinabi, "Ikaw ang pinakamahusay, Gregor." Naramdaman niyang, bata, malaya, kailangan at hinahangad. Sa mga weekend, nagpunta sila sa kanayunan, umupa ng mga hotel room, naglakad-lakad at kumuha ng litrato. Minsan ay lumipad sila sa dagat sa loob ng 1 linggo. Halos lahat ng kanyang ipon ay ginasta niya doon, ngunit hindi niya pinagsisihan. Walang ospital, walang luha, walang paninisi, walang may sakit na asawa, walang responsibilidad, walang sigaw ng mga bata, walang gabing, walang tulog, kundi puro kasiyahan, gaan at walang alalahanin. Naniniwala siyang mananatili itong ganoon magpakailanman at sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang kaligayahan.
ngunit hindi pinapatawad ng kapalaran ang pagtataksil. 1 taon at kalahati matapos siyang umalis sa pamilya, inanunsyo ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho bilang isang engineer ang pagbabawas ng posisyon. Tinanggal si Gregor. Hindi siya isang hindi mapapalitang empleyado, hindi ang pinakamahusay. Basta lang siyang inalis, binigyan ng severance pay at nagpaalam sa kanya. Sinabi ni Victoria noong una na magiging maayos ang lahat at makakahanap siya ng bagong trabaho. Ngunit lumipas ang mga buwan at walang nakitang angkop si Gregor. Ang mga alok ay alinman sa mababa ang sahod, masyadong malayo o kahina-hinala. Tumanggi siya at umasa ng mas maganda. Unti-unting nawala ang pera. Nagsimulang magbago si Victoria. Naging mas malamig, mas iritable. Huminto siya sa pagluluto ng hapunan at mas madalas nang nagtatagal sa trabaho. At pagkatapos, isang magandang gabi, inanunsyo niya, "Gregor, may nakilala akong iba. Matagumpay at mayaman siya. Sorry pero aalis na ako." Inimpake niya ang kanyang mga gamit at mabilis na umalis ng walang eksena, walang luha. Basta lang siyang lumingon at lumabas ng pinto. Naiwan si Gregor mag-isa sa inupahang apartment na hindi na niya kayang bayaran. Nabaon siya sa depression, huminto sa paghahanap ng trabaho, hindi na nag-aalaga sa sarili, uminom ng murang alak at umupo sa bahay sa harap ng telebisyon. Naubos na ang pera. Kinailangan niyang lumipat sa isang silid sa isang dilapidated na shared apartment sa labas ng lungsod. Madumi, maliit kasama ang mga kapitbahay na may problema sa alak. Lumipas ang 2 taon. Sa huli, nakahanap si Gregor ng trabaho bilang kargador sa warehouse. Mabigat na trabaho para sa maliit na sahod. Pumayag siya, wala siyang pagpipilian. Nagtrabaho siya mula umaga hanggang gabi, nagbubuhat ng mga kahon, karga at sako. Sumasakit ang kanyang likod, masakit ang kanyang mga braso, ngunit tiniis niya. Sa warehouse, nakilala niya si Elena. Siya ay 35 at nagtatrabaho doon sa accounting. Isang babae na may matigas na karakter, mapanuring at praktikal. Wala siyang ilusyon tungkol sa buhay at sa mga lalaki. Naghahanap siya ng isang taong magtatrabaho, magdadala ng pera sa bahay at hindi umiinom. Akma si Gregor sa pattern na ito. Pagkatapos ng kalahating taon, nagpakasal sila. Agad na sumang-ayon si Gregor. Kailangan niya ng katatagan, isang bubong sa kanyang ulo at isang uri ng pamilya. Hindi rin nagtagal si Elena, nagpakasal sila at lumipat siya sa kanyang isang silid na apartment. Agad na ipinakita ni Elena ang kanyang tunay na mukha. Inutusan niya ito, nagbigay ng mga hinihingi at kontrolado ang bawat sentimo. Nagtatrabaho si Gregor at ibinigay ang lahat ng kanyang sweldo kay Elena. Kaunting allowance lamang ang natanggap niya. Sumunod siya, wala na siyang ibang mapuntahan. Pagkalipas ng 1 taon, ipinanganak ni Elena ang kanyang anak na babaeng si Camila. Pagkalipas ng 3 taon, sinundan siya ng anak na lalaking si Paul. Mahal ni Gregor ang mga bata, ngunit mahirap ang pagpapalaki. Pinalaki sila ni Elena nang may malaking kahigpitan, hindi pinayagan ang mga kapritsyo at humingi ng pagsunod. Sinubukan ni Gregor na maging mas malambot, ngunit pinagsabihan siya ni Elena. Huwag mo silang papamihasain kung hindi ay magiging bastos sila. Hindi sapat ang pera. Humingi si Elena ng higit pa palagi. Kinailangan ni Gregor na kumuha ng pangalawang trabaho bilang night watchman sa isang construction site. Nagtatrabaho siya sa araw sa warehouse, umuuwi ng ilang oras sa gabi at pagkatapos ay pumunta sa duty bilang night watchman hanggang umaga. Natutulog lang siya ng 4 na oras sa isang araw, kumakain ng nagmamadali at lalong lumala ang hitsura. Walang awa si Elena sa kanya. Sinabi niya, "Kailangan mong buhayin ang pamilya, iyan ang iyong tungkulin." Tumango si Gregor, tahimik at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Isang gabi, nang 20 taong gulang na siya, inihayag ni Elena, "Maghahain ako ng kaso para sa suporta. Kailangan ko ng garantiya na susuportahan mo ang mga bata kung maghiwalay tayo." "Pero hindi naman tayo maghihiwalay," sagot ni Gregor. "Hindi pa, pero sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Kailangan kong tiyakin ang kinabukasan ng aking mga anak."
Naghain siya ng aplikasyon. Itinakda ng korte ang suporta. Kinuha ni Elena ang pera, ngunit humingi pa ng higit pa para sa karagdagang gastos, damit, laruan, mga kurso. Nagsimulang masira si Gregor. Pagod siya, galit at ibinunton ang kanyang pagkabigo sa kanyang asawa. Malamig at matigas ang reaksyon ni Elena, wala siyang pinatawad. Ang kanilang relasyon ay naging isang walang katapusang digmaan. Nang si Camila ay 10 at si Paul ay 8 taong gulang, nagsampa si Elena ng diborsyo. "Hindi na kita kailangan," kalmadong sabi niya habang naglalagay ng mga dokumento sa isang folder. "Hindi mo ginagawa ang iyong mga tungkulin bilang asawa. Babayaran mo ang suporta hanggang sa maximum." Sinubukan ni Gregor na magprotesta, ngunit pinanigan ng korte si Elena. Naiwan siyang mag-isa, obligado na magbayad ng suporta para sa 2 anak. Halos lahat ng kanyang pera ay napunta doon. Patuloy siyang nanirahan sa shared apartment, nagtatrabaho sa 2 trabaho at hirap sa paghahanap buhay. Nagpunta siya sa isang notaryo at nagtanong kung may karapatan siya sa apartment ng kanyang unang asawang si Leonie. Ipinaliwanag sa kanya ng notaryo na ang apartment ay naipasa kay Leonie sa pamamagitan ng pamana mula sa kanyang namayapang ina bago pa ang kasal at bago siya namatay, ipinamana niya ang apartment sa kanyang mga anak ng pantay-pantay. Walang salita tungkol kay Gregor sa testamento. Umalis siya ng walang dala at naunawaan na ang buhay ay ganap nang bumabalik sa kanya para sa kanyang mga ginawa. Minsan, habang nakahiga siya sa kama sa kanyang silid, habang sumisigaw at nag-aaway ang mga kapitbahay sa likod ng dingding, naaalala ni Gregor ang kanyang unang pamilya. Si Leonie, ang kanyang mabait na mukha, ang kanyang mahinang boses. Naaalala niya sina Anska at Leonard, ang maliliit na bata na tumingin sa kanya ng puno ng pag-asa at pagmamahal. Nasa labas doon ang 2 kong anak, naisip niya. Nagtataka ako kung paano sila nabubuhay. Sigurado akong matanda na sila ngayon at kinasusuklaman ako at may karapatan silang gawin iyon. Hindi niya kailanman sinubukang makipag-ugnayan sa kanila. Natakot siya, nahihiya siya. At para saan pa? Wala siyang maibibigay sa kanila, hindi pera, hindi suporta, hindi pagmamahal. Siya ay isang walang laman, ubos, sirang tao. Isang gabi, habang nakabantay siya sa kanyang pwesto bilang gwardiya, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang madilim na bintana. Isang lupaypay, kulay abo, nakakubang lalaki na may patay na tingin. Siya ay 55 taong gulang pa lamang, ngunit mukhang mas matanda. Ano ang ginawa ko sa buhay ko? Naisip niya. Ano ang ginawa ko sa kanila? Ngunit walang sagot. Nandoon lamang ang katahimikan, ang malamig na gabi ng taglagas at ang kawalan sa kanyang kalooban. Sa panahong ito, natapos, ni Anska ang kanyang pagsasanay bilang espesyalista sa pag-oopera. Ang kanyang mentor ay si Dr. Ray Mann, isang bihasang siruhano ng pinakamataas na kategorya, demanding ngunit makatarungan. Agad niyang nakita kay Anska ang talento, ang gintong mga kamay at ang matalas na isip. Isinama niya ito sa mga komplikadong operasyon, ipinaliwanag ang mga detalye at ibinahagi ang kanyang karanasan. Magiging isang mahusay kang siruhano, sabi ni Rayman. Taglay mo ang pinakamahalaga, pagtitiyaga at malalim na responsibilidad. Hindi iyan matututunan. Nagtatrabaho si Anska gabi't araw, nag-aaral ng mga aklat medikal, nanonood ng mga record ng operasyon at nagsasanay ng kanyang mga kamay sa mga modelo. Alam niyang, ang surgery ang kanyang bukasyon, ang pagliligtas ng buhay, ang pagbabalik ng kalusugan sa mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit sulit mabuhay. Nagsimula si Leonard sa kanyang pag-aaral ng batas at nag-specialize sa family law. Gusto niyang tulungan ang mga kababaihan na iniwan ng kanilang mga asawa, ang mga bata na walang suporta, at ang lahat ng nahaharap sa kawalan ng katarungan. Ipaglalaban ko ang mga taong nasa sitwasyon tulad natin noon, sabi niya kay Anska, para sa mga pinagkanulo upang hindi sila maiwang walang depensa.
Ang magkapatid ay patuloy na nanirahan sa apartment ng kanilang ina, malapit, sa mga Gerlach. Binisita nila sila araw-araw, tumulong sa gawaing bahay, bumili ng pagkain at gamot. Bahagi kayo ng aming pamilya, sabi ni Anska kapag niyayakap niya si Ginang Gerlach. Hinding-hindi namin kayo iiwanan. Bawat buwan ay patuloy silang pumupunta sa sementeryo sa kanilang ina, nakatayo sa libingan, nagkukwento ng mga balita at ibinabahagi ang kanilang mga tagumpay. Nag-uusap, si Anska tungkol sa trabaho, si Leonard tungkol sa pag-aaral. Nararamdaman nilang nakikinig ito at ipinagmamalaki sila. Unti-unting bumalik sa dati ang buhay, dahan-dahan ngunit patuloy. Sumulong ang magkapatid, nilampasan ang mga hadlang, hindi sumuko at hindi nasira. Naalala nila ang pangako na ibinigay nila sa kanilang ina at matatag na tinupad ang kanilang salita. At lalong nabaon si Gregor sa kahirapan at kalungkutan. Walang bumisita sa kanya. Lumaki ang mga anak ni Elena, ngunit bihira nilang makita ang kanilang ama. Hindi ito pinayagan ni Elena. Sabi niya, bigo raw ito. Ayaw niyang maging huwaran nila ito. Lumaki sina Camila at Paul na naniniwalang ang kanilang ama ay isang tao na walang narating sa buhay. Hindi nila ito iginagalang, hindi nila ito mahal para sa kanila. Ito ay isa lamang pinagmumulan ng suporta, isang obligasyon na hindi matanggal. Naramdaman ni Gregor iyon at nanahimik. Ano pa ang sasabihin niya? Ipaliwanag, magpaliwanag. Wala nang saysay ang mga salita, ang mga gawa lamang ang mahalaga at ang kanyang mga gawa ay nagsasalita para sa sarili nila. Dahan-dahan ngunit tiyak na inihanda ng kapalaran ang isang aral para sa kanya. Isang aral na malapit na niyang matanggap. Isang aral na magpapabago sa lahat. 15 taon na ang lumipas mula nang mamatay si Leonie. Si Anska ay 30 taong gulang na ngayon. Siya ay naging isang siruhano na kinakausap ng may malaking paggalang sa ospital. Bata, may talento, may bakal na pagpipigil sa sarili at gintong mga kamay. Ipinagmamalaki ni Dr. Raymond ang kanyang estudyante at madalas na sinasabi sa mga kasamahan. Malayo ang mararating ng binatilyong ito, nasa kanya ang lahat. Isip, pasensya at awa. Kamakailan, lumipat si Anska sa isang malaking klinika ng lungsod kung saan ginagawa ang pinakakomplikadong operasyon. Inanyayahan siyang maging bahagi ng koponan ng mga nangungunang siruhano. Iyon ang pagkilala sa kanyang kakayahan. Nagtatrabaho siya ng husto, minsan ay hindi umaalis sa operating room, ng ilang oras, nagliligtas ng buhay, nakikipaglaban sa kamatayan at mas madalas na nananalo kaysa sa natatalo. Si Leonard naman, sa edad na 25, ay nagsasanay na bilang abogado. Nag-specialize siya sa mga usapin ng pamilya, tinulungan ang mga kababaihan na lumaban sa mapaniil na mga asawa, ipinagtanggol ang karapatan ng mga bata at ipinaglaban ang katarungan sa mga kaso ng suporta. Nagsimula nang makilala ang kanyang pangalan. Lumapit ang mga kliyente sa rekomendasyon, nagpasalamat sa kanya at umiyak sa ginhawa kapag nanalo siya sa mga kaso. Ang magkapatid ay nanirahan ng malapit sa isa't isa sa magkapit-bahay na apartment sa iisang gusali. Si Anska sa apartment ng ina at si Leonard sa apartment ng kanilang mga magulang-magulang na ipinaman nila sa magkapatid. Halos araw-araw silang nagkikita, sinusuportahan ang isa't isa at nagbabahagi ng mga alalahanin at kagalakan. Naalala nila ang pangako sa kanilang ina at namuhay ng sa paraan na maipagmamalaki sila nito. Si Ginang Gerlach ay namatay 3 taon na ang nakalipas, payapa sa kanyang pagtulog. Sinundan siya ni Ginoong Gerlach pagkalipas ng kalahating taon. Hindi siya mabubuhay ng walang asawa. Inilibing sila ni Anska at Leonard nang magkatabi, nagpalagay ng magandang lapida at nagdadala ng bulaklak bawat buwan. Aalalahanin nila ang kabaitan ng mga taong ito, ang kanilang pag-aalaga at pagmamahal magpakailanman. Nagpatuloy ang buhay sa karaniwang takbo, trabaho, araw-araw na gawain, bihirang libreng weekend. Minsan ay naiisip ni Anska ang personal na buhay, ngunit madalas ay kulang ang oras para sa isang
relasyon. Ang operasyon ay nangangailangan ng buong dedikasyon. Hindi niya pinagsisihan. Sadyang, pinili niya ang kanyang landas. At pagkatapos, isang malamig na Oktubre, habang si Anska ay naka-duty sa emergency room, isang pasyente ang dinala. Dumating ang ambulansya na may umuugong na gulong. Lumabas ang mga paramedic at inilabas ang stretcher. Lalaki, 27 taong gulang, nasagasaan ng kotse sa pedestrian lane, sigaw ng paramedic habang itinatulak ang stretcher patungo sa pinto. Maraming bali, panloob na pagdurugo, trauma sa ulo, bumababa ang presyon ng dugo. Agad silang nilapitan ni Anska at mabilis na sinuri ang pasyente. Ang lalaki ay walang malay, duguan ang mukha, mahina at hindi regular ang paghinga. Kinailangan ang emergency operation. Bawat minuto ay mahalaga. Ihanda ang operating room, agad, utos ni Anska. Humiling ng emergency lab values, maghanda ng blood bags, mag-x-ray. Ipinagpatuloy ang paggulong ng stretcher. Sumunod si Anska at binantayan ang kalagayan ng pasyente. Sa reception, ibinigay sa kanya ang patient file na mabilis na pinuna ng mga paramedic. Binuksan niya ito habang naglalakad at binasa ang mga linya. Pangalan ng pasyente, Gregor Berner. Napatigil si Anska na parang naging bato. Nanginginig ang kanyang muka. Binasa niya ang pangalan muli at muli. Hindi ito posible. Dapat ito ay nagkataon lamang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya na hindi ito nagkataon. Siya, iyon, ang kanyang ama. Napansin ni Dr. Raymond na naka-duty din noon kung paano napatigil si Anska sa gitna ng pasilyo. Lumapit siya at tumingin sa file. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Tahimik si Anska. Hindi siya makapagsalita, parang sinakalang. Kanyang lalamunan. Kinuha ni Raymond ang file sa kanyang kamay, binasa ang pangalan at tiningnan si Anska ng maingat. Kilala mo ba siya? Maingat niyang tanong. Tumango si Anska nang halos hindi mahalata. Siya ang aking ama, hirap niyang sabi. Bumuntong hininga si Raymond, alam niya ang kwento ni Anska. Alam niya ang tungkol sa ina, sa pagtataksil at kung paano lumaki si Anska at ang kanyang kapatid nang walang mga magulang. Naunawaan niya kung ano ang nangyayari sa kaluluwa ng kanyang estudyante. Kung gayon sabihin mo sa akin, ikaw ba ang mag-o-opera o ibibigay ko ang kaso sa ibang siruhano? Tanong ni Raymond. Nakaupo si Anska ng tahimik, sa kanyang isip ay gulo. Nagmamadaling dumaan ang mga larawan ng nakaraan sa kanyang mga mata. Ang ama, kung paano siya umalis, sa bahay na dala ang bag, ang kanyang tawa, ang pagbangga ng pinto, ang ina, kung paano siya nakahiga sa sopa na naghihingalo, ang kanyang malamig na kamay, ang mga luha ng nakababatang kapatid, mga taon ng kahirapan, ng pagtatrabaho, ng pakikibaka. Maaari niyang tanggihan, maaari niyang sabihin, ibigay mo siya sa iba. Walang sino man ang hahatol sa kanya. Ito ay magiging isang makatarungang pagtanggi. Lohikal na iintindihan. Ngunit naalala ni Anska ang mukha ng kanyang ina, ang kanyang huling mga salita, maging tao, tunay na tao. Naalala niya ang panunumpa na ginawa niya bilang isang doktor. Siya ay doktor. Nagliligtas siya ng buhay. Hindi niya pinipili kung sino ang ililigtas niya at kung sino ang hindi. Hindi siya humahatol, hindi siya naghihiganti. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Inangat ni Anska ang kanyang ulo at tumingin kay Raymond sa mata. Ako ang mag-o-opera, matatag niyang sabi. Bibigyan ko siya ng buhay, tulad ng ibinigay niya sa akin noon. Kung gayon, quits na tayo. Tumango si Raymond ng buong paggalang. Mabuti kung gayon, tara na, wala na tayong oras. 6 na oras ang operasyon. Nagtrabaho si Anska nang nakatutok, tumpak at nang walang anumang labis na pag-iisip. Nakalimutan niyang ito ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, isa lamang siyang pasyente na kailangang iligtas. Pinatigil niya ang pagdurugo, tinahi ang mga putol na ugat, inayos ang mga bali at tinanggal ang hematoma sa bungo. Gumalaw ang kanyang mga kamay ng tiyak nang walang panginginig. Tumulong si Raymond, nagmamasid at paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo.
Nakita niya kung paano kinaya ni Anska ang sitwasyon at naunawaan. Ang bata ay naging isang tunay na profesional. Ang personal na emosyon ay naiwan sa labas ng pintuan ng operating room. Dito ay medisina lamang ang nangingibabaw. Nang matapos ang huling tahi, tumayo si Ansgar, naghubad ng guwantes at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Pagod siya, ngunit matagumpay ang operasyon. Buhay ang pasyente, matatag, mabubuhay siya. Magaling ang trabaho, sabi ni Raymond at tinapik siya sa balikat. Nailigtas mo siya. Tumango si Anska ng tahimik. Bumalik ang mga emosyon. Tinabunan siya nito na parang alon. Lumabas siya ng operating room, nagtanggal ng maskara at sumandal sa dingding. Nailigtas niya ang kanyang ama, ang lalaking iniwan siya at ang kanyang kapatid ang nagsabi, "Ibigay mo sila sa ampunan," na hindi dumating sa libing ng ina. Nailigtas niya ang buhay nito. Bakit? Para saan? Dahil sumumpa siya. Dahil siya ay doktor, dahil hindi siya tulad ni Gregor, hindi niya iniiwan ang mga tao, kahit na iniwan siya ng mga ito. Kinabukasan, dahan-dahang nagkamalay si Gregor. Dinilat niya ang kanyang mga mata, nakita ang puting kisame at naramdaman ang sakit sa buong katawan. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit hindi niya nagawa. Hindi sumusunod sa kanya ang kanyang katawan. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang doktor na nakasuot ng puting kitel, isang binatilyo na may seryosong mukha. Hindi agad siya nakilala ni Gregor, pagkatapos ay napadako ang kanyang tingin sa name tag. Sa dibdib, Dr. Anska Berner, Cirujano Anska. Napatigil ang kanyang puso sa isang pintig, ang kanyang anak. Iyon ang kanyang anak, isang matanda at batikang doktor, isang siruhano. Lumaki siya, naging isang tao siya nang wala siya. "Anska!" hirap na sabi ni Gregor. Mahina ang boses at parang ibang tao ang nagsasalita. Ikaw ba ang nagligtas sa akin?" Nakaupo si Anska nang walang galaw at tinitigan ang kanyang ama. Kalmado ang kanyang mukha, hindi matalos. "Oo," sagot niya nang walang emosyon. Ngunit hindi iyon nangangahulugang magiging pamilya tayo. Naramdaman ni Gregor ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Matagal na, siyang hindi umiiyak. Akala niya ay nakalimutan na niya kung paano. Ngunit ngayon ay hindi niya mapigilan ang sarili. "Ako ay isang hangal," bulong niya. "Sinira ko ang buong buhay ko. Ang akin, ang sa inyo. Patawarin mo ako, anak ko." Tahimik si Anska. Tiningnan niya ang kanyang ama at nakita ang isang kaawa-awa at sirang tao, kulay abo, payat, na may mga kunot na galing sa paghihirap. Hindi na iyon ang Gregor na tumatawa habang sinasara ang pinto. Ito ay anino na lamang ng lalaking iyon. "Hindi," mahina ngunit matatag na sabi ni Anska. "Hindi kita patatawarin." Humikbi si Gregor. "Pero nagmamakaawa ako sa iyo. Mag-isa ako, wala na akong ibang kasama. Manatili ka sa tabi ko. Ikaw at si Leonard, kayo ang aking mga anak." Tumayo si Anska at tiningnan ang kanyang ama mula sa itaas. "Ibinigay mo sa akin ang buhay," sabi niya. "Iniligtas ko ang iyo. Ngayon ay quits na tayo." Ang pagpapatawad ay hindi isang obligasyon. Ito ay isang desisyon. At ang aking desisyon ay hindi. "Anska, please." Inabot ni Gregor ang kanyang kamay at sinubukang hawakan ang kitel ng kanyang anak. Umurong si Anska. "Madalas kang umalis," patuloy niya. "Umalis ka sa amin, umalis ka sa responsibilidad, umalis ka sa sakit. Ngayon ay ikaw naman ang manatiling mag-isa upang maramdaman kung ano ang pakiramdam ng inabandona." Humarap siya at umalis sa silid. Sumara ang pinto ng mahina sa kanyang likuran. Naiwang nakahiga si Gregor ng mag-isa at nakatitig sa kisame. Muling umagos ang luha sa kanyang mukha, ngunit hindi niya pinunasan. Nakahiga lang siya doon at umiyak ng tahimik, mapait. Naglakad si Anska sa pasilyo ng ospital at naramdaman ang kawalan sa kanyang sarili. Walang ginhawa, walang kasiyahan, kawalan lang. Ginawa niya ang dapat niyang gawin. Nagligtas siya ng buhay, ngunit tumanggi siyang magpatawad. Tama ang lahat, lohikal ang lahat, ngunit bakit tila napakabigat ng pakiramdam? Kinuha niya ang kanyang telepono at denial ang numero ng kanyang kapatid. "Leonard,"
sabi niya nang sagutin ng kanyang kapatid. Kailangan kong kausapin ka. Kinagabihan, nagkita ang magkapatid sa apartment ni Anska. Sinabi niya ang lahat. Tahimik na nakinig si Leonard at namutla. Nang matapos si Anska, matagal na nanahimik ang nakababatang kapatid. Niligtas mo siya, sabi ni Leonard sa huli. Bakit? Dahil ako ay doktor, sagot ni Anska. At dahil hindi ako siya, hindi ko maaaring hayaang mamatay ang isang tao kahit na siya ang taong iyon. Tumango si Leonard. At ang kapatawaran? Hindi, matatag na sabi ni Anska. Kailanman, hindi niya ito nararapat. Namatay si mama ng mag-isa. Lumaki kami nang wala siya. Pinili niya ang kanyang landas. Dapat niyang tahakin iyon hanggang sa huli. Nagpunta si Leonard sa bintana at tiningnan ang lungsod sa gabi. Alam mo, palagi kong iniisip na kung makikita ko siya, susuntukin ko siya. Mahina niyang sabi, o sisigawan siya o sasabihin kung gaano ko siya kinamumuhian. Ngunit ngayon, wala na lang akong pakialam. Para sa akin, wala siyang sinuman, isang blanko na pahina. Eksakto iyan, sang-ayon. Si Anska. Wala siya at dapat manatili siyang ganoon. Nakatayo ang magkapatid sa bintana at tahimik na nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Marami silang pinagdaanan, nawalan ng ina, lumaki ng walang ama, nabuhay sa tulong ng ibang tao at nagtagumpay sa pag-aaral at trabaho. Sila ang naging mga taong gusto nilang maging malakas, tapat, marangal. At sa isang silid ng ospital, nakahiga si Gregor Berner at naunawaan na nakuha niya ang nararapat sa kanya. Nailigtas ng kanyang anak ang kanyang buhay, ngunit tinanggihan siya. Nang kapatawaran at iyon ay makatarungan, malupit, ngunit makatarungan. Ipinaghahanda siya ng kapalaran ng kanyang huling aral, ang pinakamapait sa lahat. 3 linggo si Gregor sa ospital. Stabilize ang kanyang kondisyon, nagsimulang gumaling ang mga bali, ngunit malubha ang mga epekto ng mga pinsala. Sinabi ng mga doktor na aabutin ng buwan, marahil taon, bago siya tuluyang gumaling. Makakalakad siya muli, ngunit hirap. Halos hindi na siya makakapagtrabaho ng pisikal. Hindi maiiwasan ang disability pension. Binisita. Lamang siya ni Anska sa loob ng kanyang mga tungkulin bilang doktor. Pumasok siya, sinuri ang kondisyon, nagbigay ng tagubilin sa mga nurse at umalis muli. Walang personal na pag-uusap, walang emosyon, profesionalismo lamang. Sinubukan ni Gregor na kausapin siya sa bawat pagkakataon, nakiusap na manatili. Makinig. Maikling sumagot si Anska. Kailangan kong pumunta sa ibang mga pasyente at umalis. Hindi siya malupit, kundi malayo, na parang hindi ang kanyang ama ang nasa harap niya, kundi isa lamang pangpasyente. Isang umaga, pinakiusapan. Ni Gregor ang isang nurse na tawagan si Anska. Sinabi niya na kailangan niya itong kausapin ng kagyat. Ipinarating ito ng nurse. Dumating si Anska sa kanyang break at umupo sa upuan sa tabi ng kama. Nakikinig ako, sabi niya ng walang emosyon. Nakahiga si Gregor at nakatitig sa kisame. Nahihirapan siyang magsalita hindi dahil sa pisikal, kundi dahil sa moral. Ang mga salita ay naiwan sa kanyang lalamunan. Anska. Nagsimula siya ng namamaos. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anumang bagay sa iyo, ngunit gusto kong malaman mo. Inobserbahan ko kayong dalawa sa loob ng maraming taon. Nalaman ko kung paano kayo nabubuhay at kung ano ang inyong narating. Nakunot ang noo ni Anska. Inobserbahan? Tanong niya nang may pagdududa. Oo, tumango si Gregor. Tinanong ko ang mga dating kapitbahay. Minsan nakita ko kayo mula sa malayo sa sementeryo kapag kasama ninyo ang inyong ina. Alam kong naging doktor ka. At si Leonard ay abogado. Ipinagmamalaki ko kayo. Ipinagmamalaki? Malamig pa sa yelo ang boses ni Anska. Wala kang karapatang ipagmalaki kami. Wala kang anumang naiambag sa aming tagumpay. Kami ay naging kung ano kami. Sa kabila mo, hindi dahil sa'yo. Ipinikit ni Gregor ang kanyang mga mata. Ang mga salita ng kanyang anak ay sumugat na parang skalpel. Alam ko, bulong niya. Alam ko ang lahat. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Gusto ko lang makipagkita sa inyo, sa iyo at kay Leonard. Minsan lang mag-usap. Para saan? Tanong ni Anska.
Anong magbabago sa pag-uusap na ito? Wala, aminin ni Gregor. Pero kailangan kong sabihin sa inyo. Sabihin kung gaano ko pinagsisisihan. Kung gaano ko pinagsisisihan ang ginawa ko, kung paano ko ginugol ang lahat ng mga taong ito sa impyerno na ako mismo ang gumawa. Tumayo si Anska. Ang iyong pagsisisi ay problema mo, sabi niya ng matigas. Gumawa ka ng desisyon, 10 taon na ang nakalipas. Pinili mo ang kalayaan, ang madaling buhay, ang ibang babae. Nagpasya kang iwanan ang iyong naghihingalong asawa at 2 anak. Ngayon, mamuhay ka ng mag-isa sa desisyong iyan. Anska, please. Sinubukan ni Gregor na umupo sa kama, ngunit sumakit ang kanyang buong katawan. Umungol siya at bumalik sa unan. Nakatayo si Anska ng walang galaw at tiningnan ang kanyang ama. May gumalaw sa kanyang kalooban. Awa, pakikiramay, ngunit pinigilan niya ang mga damdaming ito. Hindi, wala siyang karapatang maawa sa lalaking ito. Hindi rin naawa sa kanyang ina, hindi rin sa kanya at sa kanyang kapatid. Kapag ikaw ay lalabas sa ospital sa 1 linggo, makakakuha ka ng sertipiko. Pumunta ka at mag-apply para sa iyong pensyon, sabi ni Anska nang walang emosyon. Makakakuha ka ng maliit na pensyon. Iyan ay sapat na para sa isang simpleng buhay. Iyan lang ang magagawa ko para sa iyo bilang isang doktor. Ang lahat ng iba pa ay wala sa aking kakayahan. Humarap siya at naglakad patungo sa pinto. Mag-isa ako, bulong ni Gregor sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tulungan mo ako, anak ko. Napatigil si Anska sa pinto, ngunit hindi lumingon. Iniwan mo kami nang kami ay bata pa, mahina niyang sabi. Hindi rin namin alam kung saan kami pupunta, ngunit nakaya namin. Ngayon ay ikaw naman ang magsisikap. Ikaw ay isang matanda na. Kakayanin mo iyan. Lumabas siya at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan si Gregor na nakahiga at nakatitig sa kawalan. Muling umagos ang luha. Sa kanyang mukha, umiyak siya ng tahimik, mapait at walang pag-asa. 1 linggo pagkatapos pinalabas si Gregor. Inihanda ang lahat ng kanyang papeles, binigyan siya ng sertipiko para sa pensyon at mga reseta para sa gamot. Tinulungan siya ng isang social worker ng ospital na makahanap ng lugar sa isang bahay para sa mga may kapansanan. Ngunit tumanggi si Gregor. Ayaw niya doon. Gusto niyang mamuhay ng mag-isa. Bumalik siya sa kanyang silid sa shared apartment. Tiningnan siya ng mga kapitbahay ng may pagtataka, ngunit hindi tumulong. Hirap na hirap si Gregor na gumapang patungo sa kanyang kama at bumagsak. Doon, masakit ang kanyang katawan, umuugong ang kanyang ulo. Naunawaan niyang napakahirap mamuhay ng mag-isa. Ang pensyon sa kapansanan ay napakaliit, halos hindi sapat para sa pagkain at gamot. Hindi na siya makapagtrabaho. Sinubukan ni Gregor na makipag-ugnayan kay Elena at humingi ng tulong. Malamig ang kanyang sagot. Dapat ay naisip mo nang mas maaga na maging isang mabuting asawa. Hindi bumisita sina Camilla at Paul. Ikinintal ni Elena sa kanila na ang kanilang ama ay isang talunan at mahina at walang makukuha mula sa kanya. Lumaki sila sa ganitong pag-iisip at ayaw na silang makisalamuha sa kanya. Ganap na nag-iisa si Gregor. Walang dumating, walang tumawag. Hindi siya pinansin ng mga kapitbahay sa shared apartment. Nakahiga, siya buong araw sa kama, nakatitig sa kisame at nag-iisip tungkol sa kanyang buhay. Paano nagkamali ang lahat? Kailan niya ginawa ang mapagpasyang pagkakamali? Marahil nang iniwan niya si Leonie o mas maaga pa. Marahil nang tumigil siya sa pagmamahal sa kanyang pamilya at nagsimulang maghanap ng madaling paraan. Walang sagot. Nandoon lang ang kawalan, sakit, at ang pagkaunawa na siya mismo ang naglagay sa kanyang sarili sa sitwasyong ito. Isang gabi, nagpasya siya. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono, naghahanap sa internet ng impormasyon tungkol kay Leonard at nalaman kung saan ito nagtatrabaho. Isang law office sa gitna ng Berlin. Alam ni Gregor na kahihiyan ang pumunta doon, ngunit wala siyang ibang nakitang paraan. Kailangan niya ng tulong. Hirap na hirap siyang sumakay ng bus patungo sa sentro.
paika-ika at nakasandal sa isang baston, umakyat siya sa ikatlong palapag ng lumang gusali kung saan matatagpuan ang opisina. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa reception area. Ang sekretarya, isang dalagang babae, ay tumingin sa kanya ng nalilito. "Magandang araw! Sino po ang hanap ninyo?" Magalang niyang tanong. "Si Leonard Berner," sagot ni Gregor. Sabihin ninyo sa kanya, narito ang kanyang ama." Tumaas ang kilay ng dalaga ng nagulat ngunit tumango. "Pakiusap, maghintay kayo sandali." Nawala siya sa opisina. Umupo si Gregor sa isang upuan sa reception area at huminga ng malalim. Sumasakit ang kanyang mga binti, masakit ang kanyang likod. Pagkalipas ng 1 minuto, lumabas si Leonard. Lumaki siya, matikas na binata na may matatag na tingin at tiyak na mga galaw. Naka-fine suit at kurbata siya. Mukha siyang matagumpay at matatag. Nakatayo si Leonard sa hamba ng pinto at tinitigan ang kanyang ama ng walang emosyon. "Bakit ka nandito?" Maikling tanong niya. Tumayo si Gregor at sumandal sa kanyang baston. "Leonard, anak ko?" "Hindi ako ang anak mo," putol ni Leonard sa kanya. "Sagutin mo ang tanong, bakit ka nandito?" Nilunok ni Gregor. "Kailangan ko ng tulong pinansyal. Imbalido ako, hindi na ako makapagtrabaho. Marahil ay matutulungan mo ako sa pinansyal ng isang tiyak na halaga, bawat buwan, kung gaano mo lang kayang ibigay." Tahimik na nakinig si Leonard at pagkatapos ay nangiwi, malamig at walang anumang kagalakan. "Gusto mong tulungan kita?" tanong niya ulit. "Seryoso?" "Alam kong kakaiba ang tunog niyan," bulong ni Gregor, "pero wala na akong ibang mapuntahan." Tumango si Leonard. "Oo, alam ko, at masasabi ko sa iyo ang isa. Wala kang anumang karapatan sa suporta mula sa akin dahil hindi ka nagbayad ng suporta ng iwan mo kami at umalis, taon na ang nakakaraan." Namutla si Gregor. "Pero may sakit ako, wala akong makain." "At may makain ba kami nang umalis ka?" tanong ni Leonard. "Kami ay 10 at 15 taong gulang. Naiwan kami sa isang naghihingalong ina nang walang pera, nang walang suporta. Itinapon mo kami. Ngayon anihin mo ang bunga ng iyong mga gawa." "Leonard, pakiusap." Humakbang si Gregor pasulong at iniabot ang kanyang kamay. Umurong si Leonard. "Alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi nito?" Patuloy niya. "Hindi ka dumating upang humingi ng tawad, hindi upang sabihin na nagsisisi ka, dumating ka upang humingi ng tulong. Palagi mo lang inisip ang iyong sarili at ginagawa mo pa rin iyon ngayon." Binuksan ni Gregor ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit wala siyang masabi. Tama si Leonard, hindi siya dumating upang makipagkasundo, dumating siya upang humingi. "Umalis ka!" Mahina ngunit matatag na sabi ni Leonard. "At huwag ka nang magpakita rito muli ni sa akin o kay Anska. Ayaw ka, naming makita, wala kang halaga sa amin, naintindihan mo ba iyan?" "Pero ako ang inyong ama," bulong ni Gregor. "Biolohikal?" "Oo," sang-ayon si Leonard. "Ngunit sa totoo lang, wala kang silbi. Ang isang ama ay ang nagpapalaki, nagmamahal at nagpoprotekta. Wala ka ni isa man sa mga ito ang ginawa mo. Binigyan mo lamang kami ng buhay. Ibinayad sa iyo ni Anska iyan sa parehong paraan, sa pagligtas niya ng iyong buhay. Ngayon ay tabla na tayo. Wala ka ng utang sa amin at wala rin kami sa iyo." Nakatayo si Gregor at nanginginig ang kanyang mga binti. Umalis ang kanyang lakas. Humarap siya at dahan-dahang lumabas, paika-ika at nakasandal sa kanyang baston. Tiningnan siya ni Leonard habang umaalis nang hindi gumagalaw. Sa pinto napatigil si Gregor at muling lumingon. "Naging mabubuting tao kayo," mahina niyang sabi. "Mas mahusay kaysa sa akin. Mas mahusay, ipagmamalaki kayo ng inyong ina." Hindi sumagot si Leonard, na nahimik lang siya. Tumango si Gregor at lumabas. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Bumalik si Leonard sa kanyang opisina, umupo sa desk, at itinago ang kanyang muka sa kanyang mga kamay. Sa loob niya, nagngangalit ang lahat. Galit, sakit, awa, ginhawa. Lahat ay naghalo-halo sa isang buhol. Akala niya ay hindi siya maaapektuhan ng pakikipagkita sa kanyang ama. Ngunit hindi, masakit ito. Napakasakit. Kinagabihan, tinawagan niya si Anska
at isinalaysay ang tungkol sa pagbisita. Humingi siya ng tulong, sabi ni Leonard. Hindi ng kapatawaran, kundi ng tulong. Tahimik na nakinig si Anska. At ano ang iyong sinagot? Tanong niya sa huli. Tinanggihan ko. Sinabi ko sa kanya na umalis siya at huwag nang magpakita kailanman. Tama, sabi ni Anska. Matagal na siyang nagpasya, dapat niyang panindigan iyon. Nanahimik ang magkapatid. Bawat isa ay nag-iisip tungkol sa sarili nilang kapalaran, sa kanilang ina, sa nakaraan, sa katotohanang dumaan sila sa impyerno at nakaligtas. At ang ama ay nakuha ang nararapat sa kanya. Nagwagi ang katarungan, malupit, ngunit makatarungan. Naglakad si Gregor sa kalsada, paika-ika at nakasandal sa kanyang baston. Malamig. Nagsimulang umulan ng ambon sa taglagas. Hindi siya nagmamadali. Wala siyang lugar na mapupuntahan. Walang naghihintay sa kanya sa bahay. Walang naghihintay sa kanya kahit saan. Umupo siya sa isang bangko sa isang maliit na parke. Inilagay ang kanyang baston sa tabi niya at pinagmasdan ang mga dumadaan. Mga pamilya na may mga anak, magkasintahan, matatanda na magkahawak ang kamay. Walang sino man sa kanila ang nag-iisa. Bawat isa ay may kasama, ngunit siya ay naiwan ng mag-isa, lubos na mag-isa. At iyon ang presyo ng kanyang desisyon, ang presyo ng kanyang pagtataksil, ang presyo ng kanyang pagiging makasarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umiyak ng mahina doon mismo sa bangko sa gitna ng ambon. Walang sino mang pumansin sa kanya, isa lamang malungkot, may sakit na lalaki na umiiyak. Marami ang ganoon. Ang lungsod ay walang pakialam sa pagdurusa ng iba. At sa isang bahagi ng lungsod, nagkita sina Ansgar at Leonard, nagyakapan at sabay na kumain. Palagi silang magkasama, tulad ng ipinangako nila sa kanilang ina. At iyon ang nagbigay sa kanila ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay. 2 taon pa ang lumipas. Si Anska ay 32 na ngayon. Siya ay naging isa sa mga nangungunang siruhano sa Berlin. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang kilala sa ospital, kundi sa malawak na lugar sa labas nito. Ang mga pasyente ay dumarating sa kanya mula sa buong Alemanya at ipinagkakatiwala sa kanya ang pinakamahirap na operasyon. Nagligtas siya ng daan-daang buhay, nagbigay sa mga tao ng pag-asa, kalusugan at kinabukasan. Kamakailan, pinakasalan niya si Anna, isang internista, isang mabait, matalinong babae na nakakaunawa sa kanyang trabaho at sumusuporta sa kanya sa lahat. Nagkakilala sila sa ospital at dahan-dahang nagkalapit. Alam ni Anna ang tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa kanyang ina at sa kanyang ama. Hindi siya kailanman nagpilit, hindi humingi ng pakikipagkita kay Gregor, hindi nag-usap tungkol sa kapatawaran. Nandyan lamang siya para sa kanya at minahal siya kung ano siya. Nagkaroon sila ng anak na babae. Pinangalanan nila itong Leonie bilang paggalang sa ina ni Anska. Hawak niya ang maliit na sanggol, sa kanyang bisig at naramdaman ang pagkalat ng isang kaaya-ayang init sa kanyang buong katawan. Iyon ay kaligayahan. Tunay, simpleng kaligayahan ng tao ang nawala sa kanyang pagkabata. Ngayon ay ibinigay niya ito sa kanyang anak na babae at palagi niya itong ibibigay sa kanya. Si Leonard naman, sa edad na 27, ay isang respetadong abogado. Lumaki ang kanyang law firm. Nagkaroon siya ng mga kasosyo at nagbukas ng mga sangay sa ibang mga lungsod. Patuloy siyang nag-specialize sa pagprotekta sa karapatan ng mga kababaihan at bata sa mga usapin ng pamilya at tumulong upang makahanap ng katarungan kung saan tila imposible ito. Nanalo siya sa mga komplikadong kaso at ibinalik sa mga tao ang paniniwala sa batas. Nakita rin niya ang kanyang pag-ibig. Si Jana, isang psychologist na nagtatrabaho sa mga bata mula sa mahirap na kalagayan. Nagpakasal sila noong tagsibol ng simple lamang at sa pinakamalapit na bilog. Si Jana ay kahawig ng ina ni Anska. Siya ay tahimik, matalino at may mabuting puso. Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang pagkabata at umiyak ito, niyakap siya at sinabi, "Napakalaking, sakit ang iyong naranasan at nanatili ka pa ring tao, ipinagmamalaki kita."
Nagkikita pa rin ang magkapatid araw-araw, sabay na kumakain ng hapunan, nag-uusap tungkol sa trabaho, mga plano at buhay. Ang kanilang mga asawa ay naging magkaibigan ang mga bata. Ang maliit na si Leonie at ang bagong silang na anak ni Leonard na pinangalanan nilang Eugene bilang paggalang kay Ginoong Gerlach ay lumaki nang magkasama na parang magkapatid. Bawat buwan, patuloy pa rin ang pagpunta ng magkapatid sa sementeryo. Ngayon ay kasama na nila ang kanilang mga asawa. Nagdadala sila ng mga bulaklak sa 3 libingan sa kanilang inang, si Leonie, at kinaginang at Ginoong Gerlach. Nakatayo sila ng tahimik, nag-aalaala at nagpapasalamat sa kanila. Palaging sinasabi ni Anska ng malakas, "Mama, tinupad namin ang aming pangako. Nagsasama kami, naging tao kami, masaya kami." Ang kanilang buhay ay bumalik sa mabuti. Naitayo nila ang sinira ng kanilang ama noon. Pamilya, pag-ibig, suporta at init. Nalikha nila ang kulang sa kanila. Isang tahanan kung saan sila inaasahan, kung saan sila minamahal. At si Gregor Berner ay namuhay sa kahirapan at kalungkutan. Siya ay 59 na ngayon. Nakatira siya sa parehong silid sa shared apartment sa labas ng lungsod. Hindi sapat ang pensyon. Nabubuhay siya sa murang bigas, noodles at hotdog na inaalok. Minsan, bumibili siya ng tinapay at tsaa. Madalas ay hindi sapat ang pera para sa gamot at hindi sakop ng health insurance ang lahat ng kinakailangang gamot. Kailangan niyang magpasya, bumili ng gamot o kumain. Hirap na hirap siyang kumilos gamit ang kanyang baston. Ramdam ang mga epekto ng aksidente. Masakit ang likod, mga kasukasuan at ulo. Sinabi ng mga doktor na kailangan niya ng regular na rehabilitasyon, masahe at physiotherapy. Ngunit saan siya kukuha ng pera? Hindi niya kayang bayaran ang maayos na konsultasyon sa doktor. Hindi siya kinakausap ng mga kapitbahay sa shared apartment. Nanatili siyang estranghero, isang tahimik, nalulumbay na lalaki. Walang nagtatanong kung kamusta siya o kung kailangan niya ng tulong. Ang bawat isa ay abala sa sarili nilang problema. Ang mga anak ni Elena ay lumaki na at lubusan na siyang nakalimutan. Hindi nila binisita ang kanilang ama, hindi tumawag at walang ipinakitang interes. Ikinintal sa kanila ni Elena na ang kanilang ama ay isang talunan, isang mahina, isang pasanin. Lumaki sila sa ganitong pag-iisip at tinanggap ito bilang katotohanan. Ilang beses sinubukan. Ni Gregor na makipag-ugnayan, sumulat ng liham, tumawag. Maikling sumagot si Camila. "Wala akong oras, Papa. Abala ako." Hindi man lang sinagot ni Paul. Minsan direktang sinabi ni Elena sa kanya, "Huwag mong istorbohin ang mga bata. Wala kang halaga sa kanila. Sanayin mo ang sarili mo." Nasasanay na siya, tinanggap na niya. Naunawaan niyang walang darating, walang tutulong, walang magbibigay aliw sa kanya. Siya ay mag-isa at mananatili itong ganoon hanggang sa huli. Minsan, habang nakaupo siya sa kama sa kanyang maliit na silid, naalala ni Gregor si Leonie, bata, maganda at may mababait na mata. Kung paano siya tumawa, kung paano siya nagluto ng kanyang paboritong pagkain, kung paano niya siya niyakap at kung paano siya namatay sa sopa habang nag-iimpake siya ng kanyang maleta at umalis nang hindi lumilingon. Naalala niya si Anska, ang seryosong batang lalaki na tumingin sa kanya ng puno ng pag-asa at sinabi niya, "Hinding-hindi ko iyan, patatawarin sa iyo." At tinupad niya ang kanyang salita. Naalala niya si Leonard, ang masayahin, bukas na maliit na bata, na umiyak nang umalis ang kanyang ama at lumaki at sinabi, "Para sa amin wala kang silbi." Naalala niya si Victoria, na pumunta sa isang mas mayaman at si Elena na ginamit siya at itinapon. Kina Camila at Paul na hindi siya itinuring na ama. Lahat sila ay umalis, lahat sila ay iniwan siya, tulad ng pag-iwan niya noon kay Leonie at sa kanyang mga anak. Makatarungan? Oo, masakit hindi matiis. Minsan, nagpasya siyang, subukang, muli. Hirap na hirap siyang maglakbay patungo sa ospital kung saan nagtatrabaho si Anska. Gusto niyang makita ang kanyang anak, makipag-usap dito, magmakaawa. Magmakaawa para saan? Para sa pera, para sa kapatawaran, para lang sa atensyon?
Hindi niya alam. Gusto lang niyang makita ito. Umupo siya sa isang bangko sa harap ng pasukan ng ospital. Naghintay at pinagmasdan ang mga taong papasok at palabas. Mga doktor, nurse, pasyente, bisita. Umuugong ang buhay, nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga gawain at pagkatapos ay nakita niya si Anska. Lumabas ang kanyang anak ng ospital. Sa tabi niya ay naglalakad ang isang magandang dalaga. Hawak nito sa kanyang mga bisig ang isang maliit na bata. Ngumiti si Anska, inilagay ang kanyang braso sa balikat ng kanyang asawa at hinalikan ang dulo ng ilong ng kanyang anak. Mukha silang masaya, tulad ng isang tunay na pamilya. Tumayo si Gregor, humakbang pasulong at gusto siyang tawagin, ngunit napatigil siya. Hindi siya nakita ni Anska. Lumampas sila sa kanya, sumakay sa kotse at umalis. Nakatayo si Gregor at pinagmasdan silang umalis. Naunawaan niya, hindi siya kailanman kinailangan. Mayroon silang sariling buhay, sariling pamilya, sariling kaligayahan. Wala nang pwesto para sa kanya doon. Hindi kailanman nagkaroon ng pwesto para sa kanya doon at hinding-hindi magkakaroon. Humarap siya at dahan-dahang lumakad palayo, paika-ika at nakasandal sa kanyang baston. Nilayuan siya ng mga dumadaan nang hindi siya pinapansin. Isa lamang may sakit na lalaki. Marami ang ganoon. Lumipas ang isa pang taon. Lubhang nanghina si Gregor. Hindi na sapat ang kanyang pensyon kahit para sa pinakakinakailangan na pagkain. Siya ay payat, lupaypay at lalong tumanda. Hirap na hirap siyang kumilos gamit ang kanyang baston at ginugugol ang halos lahat ng oras sa kama. Isang kapitbahay mula sa shared apartment, isang matandang babae, ay paminsan-minsan ay nagdadala sa kanya ng sabaw o tinapay. Dahil sa awa, wala nang iba. Sabi niya, "Kumain ka kung hindi ay mamamatay ka sa gutom dito." Tahimik na nagpasalamat si Gregor at kumain ng uhaw. Halos palagi siyang gutom. Lumipas muli ang isang taon. Isang araw, hirap na naglalakad si Gregor sa mga kalye nang hindi iniintindi ang kanyang daan. Nakarating siya sa maliit na parke sa tabi ng ospital at umupo sa isang bangko. Walang nagbago. Nag-iisa pa rin siya, hindi pa rin mahalaga sa sinuman. Nakaupo siya doon at pinagmamasdan ang mga dumadaan, mga pamilya, mga mag-asawa, mga bata. Lahat ay nagmamadali sa kung saan, sa kung kanino. Bawat isa ay may layunin, may mga taong naghihintay sa kanila. Ngunit walang naghihintay sa kanya kahit saan. Pagkalipas ng ilang oras, dumaan si Anska. Nagmamadali siyang naglalakad, nagtetelpono at nakangiti. Hindi niya napansin ang kanyang ama sa bangko. O napansin niya, ngunit hindi niya ipinakita. Pinanood siya ni Gregor habang lumalakad. Si Anska ay matangkad, malakas, kumpiyansa, matagumpay at masaya. Siya ang naging kung ano ang gusto niyang maging. Siya mismo ang bumuo ng kanyang buhay nang walang kanyang ama sa kabila ng kanyang ama. Lumiko si Anska sa kanto at nawala sa paningin. Naiwan si Gregor na nakaupo. Naunawaan niya, hinding-hindi na muling tatayo ang kanyang anak sa tabi niya, hinding-hindi na siya tatanungin kung kamusta siya, at hinding-hindi na mag-abot ng tumutulong na kamay. Makatarungan, oo, masakit, hindi matiis, ngunit ito ang kanyang sariling desisyon. 15 taon na ang nakalipas, pinili niya ang kalayaan sa halip na responsibilidad, ang madali sa halip na ang tamang daan, ang kanyang sarili sa halip na ang kanyang pamilya. Ngayon ay natanggap niya ang resulta ng pagpipiliang iyon. Kalungkutan, kahirapan at pagkalimot. Ibinabalik ng kapalaran sa bawat isa ang kanilang nararapat ng walang pagbubukod. Ipinikit ni Gregor ang kanyang mga mata. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Anska, "Bilang isang 7 taong gulang na binata noon, hinding-hindi ko iyan ipapatawad sa iyo." At hindi siya nagpatawad. Tinupad niya ang kanyang salita. At si Gregor ay naiwang mag-isa tulad ng pag-iwan niya noon sa kanyang mga anak. Nagpatuloy ang bilog. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto ninyong patuloy naming ibahagi ang ganoong mga makabuluhang salaysay sa Clara Stories, lubos naming pinahahalagahan ang kaunting donasyon. Bawat kontribusyon ay nakakatulong sa amin na mapanatili ang kalidad ng aming trabaho at bigyang buhay ang mga bagong kwento.
Maraming salamat sa inyong suporta. M.